Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. At muli sa lahat po ng mga nakikinig na nakatutok na sa DWWW 774 at 107.9 DWHT-FM sa Dagupan City. Mga nanonood na rin po sa Facebook Live at YouTube ngayong umaga. At sa atin po mobile app, araw ho ng Huwebes, June 26, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong headlines. Fuel subsidy, hindi na kailangang ipatupad kung magpapatuloy ang pagbaba ng presyo ng langis ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Presyo ng dilatang sardinas hindi tataas ayon sa Malacanang. Sure kayo dyan, ha? Napagkasundo ang tigil putukan ng Israel at Iran, ikinatuwa ng Department of Foreign Affairs. House prosecution nagsumite ng 2 pleading sa Senate Impeachment Court. Senate President Francis Escudero nilinaw na walang bawal na mosyon sa Senate Impeachment Court. Mongol na sibuyas sa Paco Public Market sa Maynila, positibo sa E. coli. Yan yung binalita natin kahapon. Positibo pala sa E. coli. At sa Metro News naman, siyam sugatan sa karambola. Ito na yung binabalita natin kanina. Karambola ng 10 sasakyan sa Sumulong Highway sa Antipolo City. Sa Technology News, social media nagpapataas sa mental health crisis ng mga bata batay po sa isang report. Sa ating lifestyle news naman po, mga nagsasalitang estatwa na AI-powered tampok sa Palace of Versailles sa France. Sa atin namang music trivia, huling konsyerto ng isa sa mga music legends sa mundo isinagawa sa Indianapolis. Halos 2 buwan bago ang kanyang pagpanawa. Sino siya? Alamin. Boyfriend ni Telma. At sa balitang kakaiba, isang buhaya. Nako po, natagpuan. Lumalangoy po mga kaibigan na hindi po sa iniisip ninyo. Sa isang swimming pool sa Florida at hindi po doon sa iniisip ninyo. Ha? Alas 6:44 ng umaga, kami ho ang inyong mga tagapagbalita, Joel Malasakit Mangorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Mga kanyusik po naming mahal, hindi pa nakikita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan na ituloy ang pamamahagi ng fuel subsidy. Inihayag ito ng Pangulo kasunod ng pagbaba ng presyo ng langis sa world market sa $69 per barrel noong Martes mula sa unang pagsirit na $79 per barrel. Ayon po sa Pangulo, kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo, ay posibleng hindi na kailanganin pang ipatupad ang subsidiya. Ang sinasabi namin, hindi ayuda, subsidy, pag tumaas ang presyo. Kung di tumaas ang presyo ng langis, then there's no need for that. We can proceed, we can do business as usual. Nasa $80 per barrel ng langis ang itinagda po ng pamahalaan bilang benchmark para magpatupad ng fuel subsidy sa mga apektadong sektor. Kasama sa mga kwalipikadong makatanggap ng fuel subsidy ay ang mga mangingisda, magsasaka at mga operator at driver ng mga pampublikong sasakyan. Samantala, sinabi rin ng Pangulo na walang epekto sa kabuuang lagay ng ekonomiya ng bansa ang tensyon sa Middle East pero patuloy pa rin nakatutok ang pamahalaan sa sitwasyon. So far, there is no effect. So that there is no significant effect on the economy. Yun lamang binabantayan natin ngayon, yung price gouging. Dahil ang dami ko nang nakita, nagtataas ng presyo, hindi naman tumaas ang presyo ng langis. So yun ang babantayan natin ngayon. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So sa langis, pagtataas ng presyo ng langis, kinundi na ho ng mga magsasaka. Narito ang report ni Gina Mape. Gina! Maring kinundinaan ng mga magsasaka ang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa palibagong dagdag na pabigat sa produksyon. Ayon kay Cathy Estabilio, Amihan Secretary General, ang oil price hike ay direktang makakaapekto sa mga magsasaka sa palayan sa kabila ng napakalaking gastos
sa pagsasaka. Kung ang pagtaas ngayon ay aabot sa 5 piso bawat litro, papasalinaan niya ito ng mga magsasaka at posibleng iutang na naman. Sa kasalukuyan, nasa panahon anya ng pagtatanim ng palay at sa buong proseso ng pagtatanim ay ilang beses kailangan gumamit ng diesel at gasolina. Hindi na natigil ang pagtaas mula pa noong nakarang taon, kasabay ng patuloy na pagkalugi dahil napakababa anya ng presyo ng palay. Nanindigan ng mga magsasaka na kailangang tugunan nila ng pamahalaan ang lumalalang epekto ng oil price hike sa sektor ng pagsasaka. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Nilinaw naman ng Malacanang na walang magiging pagtaas sa presyo ng mga dilatang sardinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagkasundo ang Department of Trade and Industry o DTI at Canned Sardine Association of the Philippines na hindi itataas ang presyo ng sardinas. Ibig sabihin, mananatili sa 21 pesos ang suggested retail price sa bawat 155 grams ng lata ng sardinas. Tiniyak naman ng DTI na patuloy ang kanilang monitoring sa merkado upang matiyak na mananatiling patas at stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin. 774 Balita Ngayon. 21? Oo, Taas pa SRP. rin. Oo. May 13 minuto pa bago mag-alas 7 ng umaga, pag-eksena ng US sa gulo sa pagitan ng Iran at Israel. Pinangangambahan po magpapalala sa tensyon. Detalye naman natin ni Grace Mariano. Grace? Sa tingin ni Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto adyong hindi nakatulong ang pag-eksena ng Estados Unidos sa kaguluhan sa pagitan ng Iran at Israel. Babala ni Adyong ang hakbang ng Amerika ay lalo lang nagpatindi sa panganib na hatid ng tensyon sa gitnang silangan sa halip na makaambag sa hangad na kapayapaan sa rehiyon. Bunsod dito ay labis na nababahala si Adyong sa kaligtasan ng halos 2 milyon nating mga kababayan sa Middle East, gayon din sa magiging epekto ng kaguluhan sa ekonomiya. Kaya naman panawagan ni Adyong sa lahat isulong ang pandaigdigang kapayapaan, malasakit sa kapwa at katarungan sa halip na pairalin ang paghihiganti at paghahasik ng karahasan. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Grace Mariano. Ikinatuwa naman po ng Department of Foreign Affairs o DFA ang napagkasunduang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran. Sa statement na nalabas ng DFA, nakasaad na umaasa ang kagawaran na magiging daan ng ceasefire sa pagtamo ng pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Inihimog din ng DFA ang lahat ng partido na ipagpatuloy ang mga dialog at negosasyon upang makabuo ng permanenteng solusyon sa sigalot. Samantala, nasa 50 OFW naman ang kabilang sa ikalawang batch ng mga Pilipino sa Israel na uuwi na sa Pilipinas sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, ngayong linggo, inaasahang darating sa bansang ikalawang batch na nag-avail ng repatriation program ng pamahalaan. Inihayag po ng OWA na hinihintay na lang ang final flight details at ang documentation ng ikalawang batch. 774 Balita Ngayon. Nagsumite na ang House Prosecution ng 2 pleadings sa Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Ang 2 pleadings ay sinumite ni House Records Management Service Director Billy Uy, pero hindi pa ito ang tugon ng prosekusyon sa sagot sa summons ni Vice President Sara Duterte. Ang 2 pleadings na tig-2 pahina ay manifestation with resubmission of entry of appearance ng House Prosecution Team at isang submission ng sertifikasyon na walang nilabag ang Kamara sa konstitusyon, partikular sa 1-year bar rule sa paghahain ng impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Tumanggi naman sa Senate Secretary Renato Bantog na idetalye ang iba pang pleading dahil ipadadala muna anya ito sa mga senador na tatayong senador judges sa paglilitis. Samantala, sa Senate Impeachment Court, wala pang magagawang aksyon sa unang compliance na isinumite ng Kamara. Conde Batak sa report. Nanawagan si Senator Risa Hontiveros sa pamahalaan na huwag magpakakampante sa gitna ng tensyon ng Iran at Israel. Ito'y kahit pa inanunsyo ng Estados Unidos na nagkasundo ang dalawang bansa para sa ceasefire o tigil putukan. Iginito ni Hontiveros na kailangang maghanda pa rin ng gobyerno na mga hakbang para mapangalagaan ang mga OFW sa rehiyon. Anya, milyong-milyong mga Pilipino maaaring maapektuhan hindi lang sa Iran at Israel kundi pati na rin ang mga kababayan sa gitnang silangan.
Mahalaga pa ring tiyakin ng DFA at DMW na may malinaw na contingency plan at sapat na resources para sa malawakang evacuation, transportasyon at pag-aalaga sa libu-libong OFW sakaling kailanganin itong gawin. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. 9 na minuto na lamang po bago alas 7 ng umaga, si Bapang naglalagab live na balita. Nilinaw po ni Senate President Francis Escudero na walang bawal na mosyon ng guilt sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin po nito, sakaling may senator judge na magmosyon na ibasulang impeachment complaint laban kay VP Sara, ay maaari itong pagbotohan ng Senate Impeachment Court. Sinabi ni Escudero na maaari ring ang mga abogado ni VP Sara ang maghain ng motion to dismiss sa oras na mag-convene na ang impeachment trial. Inahayag pa ni Escudero na nabanggit naman ito sa tugon ni VP Sara sa pinadalang summons ng Senate Impeachment Court, kaya pinagpapalagay na niyang magiging motion ito ng kampo ng pangalawang Pangulo. Gayunman, sinabi rin ni Escudero na lahat ng motion ay maaaring ihain, kabilang na ang agarang pagpapakulong kay VP Sara. Wala namang bawal ngang motion eh. Yun ang problema ko sa maraming nagsasabi ng kung ano-ano eh. Asan ba yung rule? Asa ba yung provision sa saligang batas o sa rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Hindi mo naman pwedeng pigilan ito. Dahil collegial body ang Senado bilang impeachment court, kapag may nagmotion at may nag-object, hindi ba, sa tagal nyo sa Senado, ano bang gagawin? Hindi, pagbobotohan. Yan po si Senador o Senate President Francis Escudero. Kooperasyon po ng mga mangingisda sa pagkakadiskubre ng higit 8 bilyong pisong shabu shipment. Kinilala po ni PBBM. Chanel Salazar sa detalye. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging ambag ng mga Pilipinong mangingisda sa pagkakadiskubre ng mga floating shabu sa ilang karagatan sa Luzon. Ayon kay Pangulong Marcos, ang mga mamamayan mismo ang unang nakadiskubre at nagsumbong sa mga otoridad dahilan para magsagawa ng joint operations. Hindi anya ito mangyayari kung walang malasakit ang mga ordinaryong Pilipino na siyang naging daan upang makumpiska ang napakaraming kontrabando. Wala man anyang naaresto sa mga operasyon, ngunit mahalagang ipunto na hindi na makakapasok sa merkado ang droga na maaaring makasira sa buhay ng maraming Pilipino. No case filed nor persons apprehended dahil ito ay kinuha ng ating mga mangingisda, kinolekta nila at na lumulutang na lang sa dagat at dinala sa ating mga authorities. Kaya hindi na natin malaman kung saan nanggaling, kung anong barko ang nagdala rito. Ngunit at least masasabi natin dito sa ganitong kalaki na nahuli natin na dapat ipapasok sa Pilipinas na shabu, marami tayong nailigtas na mga kababayan natin na kung lumabas ito, ang mangyayari ay marami na namang magiging adik. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Salamat sa iyo, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Binalaan ng Department of Agriculture o DA ang publiko sa pagbili ng mga smuggled na sibuyas matapos magpositibo sa E. coli bacteria ang mga sample mula sa Paco Public Market sa Maynila. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., banta ito sa kalusugan ng publiko kaya ipag-uutos niya ang pagkumpiska sa mga sibuyas batay sa Food and Safety Act. Batay sa pagsusuri, natuklasan na may fecal contamination at hindi maayos ang sanitation sa pagproseso ng mga pulang sibuyas. Posible manong magdulot ang E. coli ng pagdudumi at pagsusuka matapos ang 3 hanggang 4 na araw na exposure sa bakterya. Kaugnay nito, inatasan na ng DA ang Bureau of Plant Industry o BPI at iba pang DA units sa paigtingin ng monitoring sa mga pampublikong pamilihan upang matukoy ang mga hinihinalang smuggled na sibuyas at agad makapagsumite ng sample nito upang maisailalim sa pagsusuri. Samantala, PNP walang sisinuhin sa investigasyon ng mga missing sabungero. Narito po report ni Angel Garcia. Walang sasantuhin ng Philippine National Police sa investigasyon kaugnay ng mga nawawalang sabungero, sibilyan man, opisyal o kapwa pulis. Ito ang binigyan diin ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Kasunod na rin niya ng revelasyon
na isa akusado at dating security guard sa Manila Arena na ngayon tumatayong state witness sa si Elias Totoy na inilibing di umano ang mga bangkay ng sabungero sa Taal Lake kung saan nasa 30 individual ang dawit kabilang na umano ang ilang police officers. Ayon kay Fajardo, hihintayin nila ang buong salaysay ni Elias Totoy para sa masusing investigasyon. Samantala, tiniyak pa ni Fajardo na bukas ang PNP sa pakikipagtulungan sa Department of Justice para sa ikalilinaw ng investigasyon. Sa ngayon, walaan niya silang natatanggap na formal na request mula sa DOJ para sa pagsasagawa ng search operation. Gayunpaman, tiniyak ni Fajardo na anumang unit ng PNP kabilang na ang Maritime Group ay handang tumulong sa oras na kailanganin. Angel Garcia ng GWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. May 4 na minuto pa bago mag-alas 7 ng umaga. Magandang umaga muli, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa inyo po na mga nakatutok kayo sa Facebook Live at YouTube at ganoon din sa DWWW774 sa ating talapitan at 107.9 DWHT-FM sa Dagupan City. At mga nakikinig na rin ngayon via mobile app sa kanilang mga cellphones. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Man Gorospe. At Darlene Olanyo. At iba pa ang naglalagabla, iba totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sugatan ng 9 katao sa karambola ho ng 10 sasakyan sa kahabaan ng Sumulong Highway sa Barangay Mambugan, Antipolo City. Ayon po sa Office of the Public Safety and Security ng Antipolo, isang dump truck na wala ng preno na naging dahilan ng karambola. Nadamay sa karambolang isang wing van, 2 kotse, 3 motorsiklo, 2 tricycle at isang elf truck na may kargang kahong-kahong bote ng soft drinks na nagkalat at nabasag sa kalsada. Inabot din ng halos sa 1.5 oras bago na ilabas sa wing van ang naipit na driver ho nito. Nagdulot din ho ng ilang oras na mabigat na trapiko sa lugar ang insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring aksidente. Yun, nakita nyo yun, yung talagang head-on po. Doon nga sa CCTV truck. partner, nagpaikot-ikot pa yung kotse nung nabangga siya ng dump truck eh. Pababa eh. Oo. Pababa yung dump truck. Yun yung nakakatakot dyan ngayon na dapat itong mga truck driver na ito, yung may-ari, siguraduhin ninyo na maayos ang inyong truck kasi mabigat yung mga dala nilang pababa. Correct, oo. Oo, minsan may dalang semento ho yan, may dalang kung ano hong mga dala nila na galing ho sa bundok na ibababa ho nila, di ba? Buti nga walang bus. Oo. Tsaka buti walang nasa within, no? Walang nasawi. Yun yung pinaka doon. Maraming salamat sa Diyos at wala hong nasawi. Pero tignan nyo ho yung aksidente. Daming nadamay. Multiple po yun, mga kanyusi. Kaya ingat po tayo, ha? Sa lahat po ng mga driver, ingat po tayo. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 56 pesos and 99 centavos, 36 pesos and 17 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 60 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 19 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update po tayo sa resulta ng Loto. Kung may nanalo ba sa bola kagabi, Jonah Bakira na maghahatid. Jonah. Parito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi June 25. 1, 7, 2, 11, 41 at 37. Kung saan walang nakapag-uwi ng 63,655,396 pesos and 20 centavos. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 36, 13, 27, 43, 34 at 24. Kung saan wala ding nanalo ng 32,723,870 pesos and 80 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Sayang, partner. Sayang Wala. talaga. Lumabas yung numero ko. Uy, di ka tumaya. Sayang. Hindi tumaya ako. Ako pero Sayang. hindi kumpleto. 5 yung wala. Science and technology. Science and technology. Social media nagpapataas sa mental health crisis ng mga bata. Batay po yan sa isang report. Detalye hatid ni Rose May Miranda.
Sa pagiging moderno ng mundo ngayon 21st century, karamihan sa mga bata at kabataan ay halos nakatutok na sa kanilang mga gadget para manood ng video sa YouTube, mag-scroll sa Facebook at Instagram at taluin ang kanilang sarili gamit ang TikTok. Ginagamit din nila ito upang kumpletuhin ang kanilang matakdang aralin o minsan sa mga social media platform din sila naglalabas ng kanilang mga saloobin at naghahanap ng karamay. Gayunman, nabatid sa isang ulat na mayroong masamang epekto sa mental health crisis ng mga bata at kabataan ang hindi mapigil na pagpapalawak ng mga platform na ito. Sa report ng Children's Non-Government Organization na Kids Right, 1 sa 7 bata at kabataan na nasa edad 10 hanggang 19 ay dumaranas sa mga mental health issue na may global suicide rate na 6 kada 100,000 para sa mga may edad na 15 hanggang 19. Ito ay dahil anila sa tumataas na tinatawag nilang problematic na paggamit ng social media na may direktang kaugnayan sa pagitan ng heavy internet use at mga suicide attempt. Dahil dito, naniniwala si Kids Right Chairman Mark Dulert na isa itong wake-up call na hindi maaaring baliwalain. Hindi rin anya sagot ang mga blanket ban o pagbabawal sa paggamit ng mga social media para sa mga wala pang 16 na taong gulang tulad ng ipinasang batas sa Australia. Sa halip, umapila ang Kids Right Group ng isang komprehensibong pagsusuri ng epekto sa mga karapatan ng bata sa isang global level para sa mga social media platform, mas mahusay na edukasyon para sa mga bata at pinabuting pagsasanay para sa mga mental health professional. Hindi sapat ang may kaalaman lang sa paggamit ng mga umuusbong na teknolohiya, kundi dapat gamitin din ito ng may limitasyon at pag-iingat. Ako si Rosemary Miranda, ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa lifestyle news naman natin, mga nagsasalitang estatwa na AI-powered, tampok po sa Palace of Versailles sa France. Detalye naman ni Mika Fardo. Mika. Maaari na makipag-usap sa mga talking sculpture ang mga bibisita sa Palace of Versailles sa France sa halip na makinig sa isang tradisyonal na audio guide bilang bahagi ng isang bagong pakikipagtulungan sa mga kumpanya ng artificial intelligence ng pamunuan na heritage site. Inanunsyo ng Versailles ang pakikipagtulungan sa US-based na OpenAI at French startup na Askmo na magdadala ng modernong AI touch sa iconic na 17th century palace. Nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa kasaysayan ng Versailles ang mga talking statues, kagaya ng mga anecdotes, mga historical accounts at madalas na hindi gaano kilalang mga detalye tungkol sa hardin na nagpapayaman sa pag-unawa ng mga bisita sa pamana ng Versailles. Sa ganitong paraan, personal na makakausap ng mga bisita ang kinakatawan ng mga sculpture na handang makipag-usap at ibahagi ang kanilang mga kwento sa publiko. Maaaring kausapin ng mga bisita ang estatwang ito sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code sa tabi ng isa sa humigit kumulang 20 garden statues na nagtitrigger ng mga interactive conversations sa French, English at Spanish. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Mika. Versailles pala yun. Akala ko it's Versailles. Sorry naman. Hindi naman ako French. Alam mo, hindi ako French. Ano lang? Fries. Music Trivia. Music Trivia. French fries. Ayan, sa atin namang music trivia, huling konsyerto ng isa sa mga music legends sa mundo isinagawa sa Indianapolis, halos 2 buwan bago ang kanyang pagpanawa. Sino po siya, alamin natin sa music trivia ni Kenny Acosta. Blessed Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, June 26 taong 1977, isinagawa ni King of Rock and Roll Elvis Presley ang kanyang huling concert. Ito ay halos 2 buwan na bago ang kanyang biglaang pagpanaw noong August 16, 1977 sa edad na 42. Ang concert ay ginanap sa Market Square Arena sa Indianapolis. Suot ni Elvis ang kanyang signature white and gold suit. Dinaluhan ng halos 18,000 katao ang naturang concert ng King of Rock and Roll. Kasama sa 24-song setlist sa concert ang mga classic songs ni Elvis gaya ng Can't Help Falling in Love, Jailhouse Rock, Please Release Me, Johnny Be Good at It's Now or Never. Kinanta rin ni Elvis Presley sa naturang concert ang Hurt, Hound Dog at ang sarili niyang cover ng awiting Unchained Melody at Bridge Over Troubled Water ng Simon and Garfunkel. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba tayo, isang buwaya
Natagpo ang lumalangoy sa isang swimming pool sa Florida. Narito po ang balitang kakaiba ni Doc Justin. Sosyal. Yes, good Akala ko sa morning, Pilipinas Joel lang. at Darlene, mga kanyusik. Narito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Nawala ang antok ng isang lalaki sa Florida nang magising siya isang umaga na nakitang may lumalangoy na buhaya sa kanilang swimming pool. Ayon kay Edward Maclama, pagising niya ay agad niyang napansin ang kakaibang anino sa ilalim ng kanilang pool. At naging gulat niya nang makita niya ang isang buhaya na may habang 6 feet na nagtatampisaw sa malamig na tubig. Hindi na pinalagpas ni Edward ang pambihirang pagkakataon na ito at kinunan niya ang video at litrato ang buhaya. Agad namang tumawag sa Florida Fish and Wildlife Conservation Commission si Edward upang mayahon sa kanilang swimming pool ang buhaya. Sa loob ng 45 minuto ay nakuha ng alligator trapper ang FWC o ng FWC ang buhaya. Ayon sa alligator trapper, posibleng galing sa malapit na lagoon ang buhaya na naglakad patungo sa property nina Edward. Ngayon na ang natutunan natin dito ng leksyon. Pag mayroong mga makitang mga wildlife animals or mga ganito tulad ng buhaya, di ba, minsan may makitang sawa sa bakuran natin o sa bahay. Hayaan natin ng mga eksperto ang humuli kasi ngayon pwede ka nang kumontak sa Bureau of Fire. Sila yung nanguhuli ng mga meron silang mga trapper dyan o meron silang mga nagre-rescue ng sawa. So sila na lang. Mahirap nang humuli ng buhaya. Oo, lalo na kung yung buhaya naka-Amerikana. Yan ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Binabanggit niyang buhaya naka-Amerikana. Ang problema, mahirap mong ulihin. Kasi yung meron din mga bodyguard. Oo nga. Oh, Sosyal naman yung buhaya na yan. Sosyal yung buhaya na yan. Yung mga bodyguard niya, bulldog. Naku. Oo, yung talagang Sasakmalin ka kaagad. Anong tawag din yung aso sa yung asong hyena ba yun? Hyena, oo, nakakatakot hyena. yun. Imagine mo, di ba? Oo. Ayan. Okay, mga kaibigan. Pero kaya paano nakapasok yun, no? Oo, may malapit pala na na lagoon doon sa kanila. So, ibig sabihin, malamang doon galing. Ibig sabihin, sa lagoon may buhaya? Oo, di ba? Nakakatakot. Yun. Oo, ingat po tayo sa mga buhaya. Opo, mga kaibigan, sa mga buhaya ho, ha? Ang aming katanungan ngayon para nating pagpalitan ng opinion ulit at kuro-kuro ng ating saloobin na issue, mga kaibigan, ay Sang-ayon ba kayo sa panukala na payagan ng magretiro ang mga empleyado sa edad na 39? At kung bibigyan po kayo ng opsyon na magretiro ng mas maaga, kukunin nyo ba o mas pipiliin nyong magtrabaho pa? Ako mamaya may sagot ako dyan. Sige. May sagot. Pero mamaya ako Mamaya nasasagutin. na lang. At yan po ang kabuuan ng ating balitang ngayong araw na ito ng Huwebes, Malasakit Day, Thursday, June 26, 2025. Kami ho yung mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman po, Joel Gorospe. Dito po ang 774 Balita Ngayon. Oras alas 7:09 na po sa buong Kapuluan. 774 Balita Ngayon.